Hello Ricos! Good day! It's still 12 noon. So, gagawa lang ako ng food. And in the afternoon, mag-haviki tayo. Meron ako ditong deer meat, guys. Ito yung deer na nahunt ni Nico sa forest. Nilagyan ko siya ng maraming onions. And sobrang malambot na to. Pero, kailangan siyang maging dry pa. Ang tawag nila dito sa Finnish, guys, is karistus. Yan, deer karistus or peora karistus. Para siyang beef jerky na ewan, guys. Para siyang, sabi tawagan na sa tuwaw eh. Kanang ambot, kung siya tawagan na, guys. Basta, huwag na na. Tapos, kini, guys, is meron tayo ditong meat. Ito actually is palaman yun sa tinapay, guys. Pang palaman sa tinapay or sa pizza. Pero yan na ang ginamit ko. Meron ako ditong itong meat, guys, galing yan sa haviki. May mushrooms na galing sa haviki. Tapos itong nasa taas na mushroom, ito is yung mushroom na nanggaling sa forest. So, dalawang klase ng mushroom ang ginamit ko dito. Button mushroom and yung ating sopilo bahavero. Ayan. Tapos yung onions, nanggaling yun sa haviki. Yung garlic na ginamit ko dito, guys, is nanggaling sa haviki. Lahat ng halos ng sahog actually. Maliban na lang dito sa pampalasa and itong mushroom na dinagdag ko. And yung pansit, guys, yun ang mga hindi nanggaling sa haviki. So, lahat ng sahog halos is nanggaling siya sa haviki. So, ito yung magiging lunch namin today. Hindi ako magluto ng rice kasi yung pansit, yung bihon, rice na yun eh. So, yun na yung magiging carbs noon. Ayan. So, hintayin ko lang to na lumambot konti yung mushroom. Tapos, titimplahan ko siya and lalagay ko dito yung ibang ingredients. Tapos, ito, guys, kailangan pa itong tawag nito, crispy ng konti. Yung madry talaga siya. Hindi naman sobrang crispy. Yung ano lang, madry lang talaga yung meat. Walang, tawag ano, wala na siya sabaw ba? Ayan. So, mabilisang luto lang tayo palagi. Okay, BCB man tayo, diba? Pero of course, lamian eh, guys. Si Nico is nasa forest pa. And kakat siya ng puno ngayon kasi nga maganda ang weather. And para meron kaming kahoy, enough na kahoy pagdating ng next winter. So ito na yung mga sahog-sahog ng aking pancit bihon today. Then nilagyan ko rin siya ng cauliflower, guys, kasi meron pa akong cauliflower na natira. And itong green peppers or bell pepper. Haluin lang natin to para maluto talaga siya. Actually, kahit ganyan lang yan, guys, ulam na yan. Lagyan lang yan ng salt, pepper, konting toyo, diba? Ulam na. Hindi naman kailangan na sundin talaga yung ingredients ng pagkain. Uy, ang importante, guys, makaon, diba? Meron pa kaming natirang mga saging, guys, pero sobrang overripe na siya. Hindi na siya gusto ni Anika. Kaya ito is imamash ko kasi gagawin ko na lang itong banana cake or banana muffin. Kasi sayang naman ito, guys. Tapos, pag overripe talaga na banana, yan talaga yung perfect one na gawing banana cake or banana muffin. So, kaya ihalo sa pancake. Kasi matamis na ito masyado, guys. So, hindi nito kailangan na maraming sugar pag i-bake ito or gagamitin siya sa baking. Kasi kapag overripe na ang mga fruits, nag-concentrate na doon yung kanilang sugar content or nag-increase yata ang sugar content, something ganyan. Ayan. Wala akong GoPro, guys, kaya walang stand. Kaya hinahawakan ko lang, but yan, namash ko pa rin. Ayan, so, okay na to siya. Lalagyan ko na lang to ng flour, tapos ng egg, tapos ng ano pa ba, ng milk, and a little bit of sugar, baking soda. Tapos ilagay sa oven. Meron tayong banana muffins. Luto na, guys, finally. So, ayan na yung magiging itsura niya. Para siyang corned beef na color brown. Kasi marami siyang onions, guys. Para siyang sa amin yun sa Davao, yung parang sisig nga siya na kalabaw. Pero yun naman sobrang crispy yun. Ito naman is hindi. Ayan. Hindi naman siya crispy. Yung tama lang siya. Malambot pa rin siya. Para siyang nahimay-himay na talaga siya na karne. Usually, pinipare ito ng mga fins sa potatoes. Tapos, merong
lingonberry. Tapos, ito naman yung ating pansit guys. So, yan. Ating overloaded ng mushroom na pansit. Ayan. Kaon na si Nico guys. Gutom. Ito na yung food niya. Yan na yung ating muffins, guys. Nilagyan ko siya ng, tawag nito, nuts sa taas. Kaon na si Nico, guys, habang gabasa og email. So, yung aking dehydrator andyan. Mangaon na ta, guys. Kaya gutom ni good kayo. Lami, guys. How many tanks you use today for cutting trees, Daddy? 2. Oh, so you have a lot of logs already? So, siya na yung kuka. Lami, in tawon guys, si gutom tawon siya. You hungry? Coffee na guys. Nakain na ni Nico yung candy, pero meron namang muffins. Ito na yung muffins natin. Banana muffins. That's better than candy. Nakatulog ako guys. Nakapag-nap ako. Ginising ako ni Nico. Sobrang busog kasi nakatulog ako. Sabi niya, huwag daw ako matulog kasi baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Mahirap ako guys pag mag-nap ako ng daytime. Ako makatulog ng gabi. So ngayon, punta na tayo ng city. Sunduin din namin si Anika kasi since punta naman kami ng Happy Key para diretso na guys. Instead na ihatid siya ng kanyang school taxi. Sunduin na namin siya. So tara, punta na tayo ng Lahati. And then bili tayo doon for worth 10 euros na Happy Key Ruaka. Kasi nga, gusto na yung Happy Key namin sa bahay guys. So nadagdagan na naman natin. Marami pa pala kaming lemon na natira from last week na pinili namin sa Happy Key Ruaka. And kailangan yun guys mahaluan ng ibang fruits. So I hope today marami tayong fruits na mabili sa Happy Key no, para magawa namin siyang juice. Nandito na si Anika guys. Sinahadi namin siya ng muffin na niluto ko. How was it? Good. Nani? How's your day in the school? Good day. It's a good day. So wala siyang pang tulak guys. So ibibili na lang namin siya ng pantulak siya sa grocery. Para yun yung pantulak niya. So dadaan muna kami ng Lidl. Tapos punta tayo ng Happy Key Ruaka Paika. So dito na kami malapit sa Lidl guys. And Anika almost finished her muffins. 4 yan guys. Isa na lang natira. So nagustuhan niya talaga. There's more at home, Anika. Would you like to eat more? We have more of that at home. So, masarap yung luto ko. Kasi kapag hindi yan siya kumain guys, ibig sabihin hindi masarap. So masarap. So dito na kami sa dito na kami sa Lidl. Bibili lang si Nico ng something drinks para kay Anika. Tapos merong mga bottles si Nico guys. Isa sa uling din niya daw doon para magkaroon siya ng panty. Hindi panty na. Eto tax. Para meron siyang extra na coins kasi may deposit kasi yung mga botelya. And andito lang yan sa car guys kasi nung last time na kami umalis kami, bumili kami ng something drinks sa store. Kaya dito lang namin nilagay sa floor sa sasakyan kaya ngayon sasauli na yung ginig ko. Last time na nagpunta kami dito guys, ito sa Monday. So today, it's another Monday. And yan na yung mga tao dyan ngayon sa may bus stop. Pero hindi pa ako pupunta doon kasi masyadong maaga pa. Mga 4:30 siguro guys, lalabas na ako. And tatayo rin ako doon sa pila. Para maaga-aga din kami makaalis today since 5 o'clock pa naman talaga mag-open. So guys, yung pila is andito na, nag-start na sila pero andito po sa loob ng sasakyan. Okay lang kahit nasa dulo ako eh. Okay lang yan. Kung ano yung mabili natin, yun na yun. Kasi dito naman, lahat naman makakabili talaga. 10 euros lang ang budget natin pero hindi tayo malulugi. So,
7 minutes na lang mag-open na yung door and makakapamili na tayo sa loob. Excited ako na makapamili guys and sana marami tayong mabili ng mga fruits. Dito na ako sa pila guys. Sobrang haba ng pila. Uy, grabe kahaba ang pila. Ako ang nasa pinakadulo. Tingnan niyo naman. Dito sa tumoy guys kay mas dagan siguro mako pag nasa tumoy no. Grabe yung iba dyan siguro alas 3 pa yun sila nagpila ba. Pero actually guys, pag nasa unahan ka rin, marami ka rin talaga makukuha. Kasi yung mga boxes na nilalagay nila doon sa harap lang mismo, marami pa yung mga gulay-gulay doon, mga fruits, ganyan. Pero okay na ako guys, kahit saan ako sa pila. Kahit sa pinakadulo, it's okay. Basta makabili lang tayo. 5:02 na guys ng hapon and bukas na yung door. So tara na. May mga sumunod pa actually sa likod ko guys. Kaya meron pa mga nadagdag sa pila and mamaya meron pa yung madadagdag. Pero it's a good thing na open na kasi makakapasok na tayo doon sa loob. Dito na ako sa loob guys, pero nasa pila pa rin. Hintay lang tayo, makakapasok din tayo doon sa loob. Pero yun nga guys, hindi lang ako makakapag-video kasi meron akong dalawang bag. Yan, paano ko hawakan yung aking camera and yung aking bags. Tapos kukuha pa ng pagkain din sa mga boxes. So dyan guys, ay yung table na yan. Usually may mga pagkain na yan dyan. Pero today wala. Nanyo yung tinapay guys, so sobrang dami. Doon pa sa loob, sobrang daming tinapay, pati mga gulay guys, doon sa pinakadulo. Ayan. Dami. Nanyo yung bags ko guys, grabe. Yan. Uy, grabe guys, bukat kaya akong bag. So meron na naman tayong sticks para kay Timo. Yan, dalawa yung aking bag guys. Punong-puno, grabe, bukat kaayo. Yan na guys. Hindi ko na nagbitbit guys, kaya di ko na kaya. Uy. It's so full. Amazing. So, meron pa tayo dito. Kita ko sa inyo ano yan mamaya. Action. Hello Ray guys! We are finally at home and ready na rin yung aking mga trays dito. And dito din yung isang bowl ko guys. Kasi marami-rami tayong nakuha today sa Haviki Ruaka Paika. And sobrang dami talagang fruit. Sobrang saya ko kasi nga meron kaming mga lemon pa guys from last week na hindi namin siya na-juice. Kasi medyo matapang kasi ang lemon kapag i-juice namin siya ng ganun lang. Mas gusto namin ni Nico yung may halo siya na ibang fruits. Yung mixed fruits siya guys. Mas masarap kasi kapag ganun. So meron tayong dalawang bags dito. Unahin natin itong andito sa kabila. Magugulat kayo guys. Ano to? Laman dito. Actually guys, ang laman nito is napkin. Oh, ayan. Meron akong 6 dito. Ito, sandun siya sa Haviki kasi guys, meron pa itong plastic kanina. Tinanggal ko na lang kasi nabutas na nga siya. So, 6 ito guys na nights siya na napkin. Ayan. Tapos, kumuha din ako doon ng bucket or itong, lalagyan ito ng mga flowers sa mga stores na, ano, yung fresh flowers. So, ano ito sa Haviki kanina. So, meron akong dalawa kasi tatamnan ko to ng something. So, kaya ko siya kinuha. And itong napkin, guys, kaya of course, magamit na to ng napkin. Ay, ako na tagi monopos, no? Monang, ako siyang gikuha, guys. Kasi sayang kasi, mahal din kasi ang napkin kapag bibilin mo. Hindi naman siya ganun kamahal. Mga 2 euros hanggang 6 euros, ganun. Kaya kinuha ko na lang siya. At least ito, di ba, libre na ito dun ito sa Haviki. Oh, hindi man yan siya nagamit ng sinuman. And meron din tayo dito dental sticks na naman ito for Pimo, company mo, dental care. Ang nakalagay dito guys is mini for less than. Maliliit kasi ito guys, kaya ang binibigay ko kay Pimo, 2 or 3. Kasi for small dogs ito, but since malaki si Pimo, binibigayan ko siya ng 3 ganito. Or 3 sticks about ganyan. So, meron na naman tayo nito. Pimo is going to be very happy again. Tapos, meron tayo ditong mocha kaku. Or ito siya guys, para siyang mocha palat. Parang, ano siya, yung mocha palat is yung finished version ng
brownies. Ayan, meron tayo ditong cake for snacks. Ito pa pala, meron pa palang napkin. 7 pala lahat yun. Tapos, meron tayong coffee, guys. Itong coffee, guys, naka-vacuum seal pa ito kanina. Pero nung hinawakan ko, guys, merong lumabas na kape. Kasi dito sa side, merong butas. Kaya, pinalagay nila sa plastic. Ayan. Habiki din yan, guys. Tapos, meron tayo ditong blueberries. Ayan, no, tingnan nyo yung blueberries, guys. Naka-seal pa talaga yan. And, the only problem is ito and ito. 2 piraso lang ang sira sa blueberries. Kaya ito andoon. But, it's still very good. So, magagamit namin to sa bahay, of course. And, meron tayo ditong Luwa Movi Heriauhe or organic green powder. This is a powder, guys, na pwede siyang i-add sa smoothie. This is actually very rich in vitamins and minerals from B1 to B9, K1, vitamin C, iron, calcium, magnesium, kalium, zinc, carbohydrates meron din. Fat is 0.4 and ayun, energy is 319 kilocal. Ayan. So, andun to sa Habiki. Alam niyo ba yung ganito, guys? Mahal to. Yung mga sa Foodin na mga brand dito, mahal siya, guys. And of course, yung saging, kumuha na naman ako doon ng saging, guys, kasi favorite yan ng ating galaginding. Maraming saging akong kinuha. Ganito yung mga saging, guys, kasi ito yung mga saging na nanggaling nga sa store, tapos, ito naman talaga lahat is nanggaling sa store. Tapos, yung nahiwalay-hiwalay na siya sa kanyang mga pinsan, kaya ito andoon sa Habiki Ruwa Kapayka. Ayan o. Sobrang ganda ng ating mga saging. Maraming saging. And pag nakita to ng Anika, guys, kukuha na yun for sure. Yung banana muffins pala, guys, konti na lang, mauubos na. Kasi nagustuhan ni Anika. And si Nico din, nagustuhan niya. Actually, kanina inantok ako, guys, kasi napasobra ako ng kain doon sa muffins. Ayun. Heavy din kasi ang muffins, guys, kapag any kind of food na nadagdagan na siya ng sugar and then flour, magiging heavier siya sa tiyan. Kaya yun. And hindi na masyadong sanay ang tiyan ko, guys, kasi nga palagi ako nag-juice and smoothie. Kaya din kinuha ko to, guys, nung in-offer to sa akin doon sa may cashier. Sabi ko, sige, kukunin ko yan kasi magagamit ko to sa aking smoothie. Tapos meron tayo ditong chips. Tapos meron tayo ditong Broadway na nuts. Yan o. Ito siya, guys, hindi pa siya mag-expire, but the thing is na ganito ang kanyang packaging. Kasi ito, guys, dugtong man yan siya. Tapos, usually, nakasabit ito sa mga stall. Since nasira na siya, chink! O, diba? Habiki na siya, guys. Ganun na ang problema niya. Tapos, kumuha din ako ng mga croissants doon, guys. 2 bag ang kinuha ko. Pwede actually kumuha ng 3. Pero, yung 2 lang ang kinuha ko. And marami na naman tayong apples, guys. Grabe. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo na pinaka gusto talaga namin. Kasi nga, sobrang daming fruits. Sa fruits pa lang, guys. Makalilisan dyan yung fruits, guys. As in, tiba yun ka sa fruits. As in, kipaspasan yun ako kuha dito ang fruits. Okay, ang fruits, guys, wala siyang number. It means na you can take as much as you can. Paspasan ako, guys. Uy, grabe gid na ako paspas kuha. Basta kay fruits lagi kay ma-juice manggod na mo, guys. So, hindi kami bumibili ng juice. Kasi nga naubos na yung juice namin, no? Ito yung juice namin. Before, guys, si Anika ayaw niya nito. Nung fresh squeeze na juice. Nasanay na rin siya, guys. Sanayan lang talaga. Kasi mas gusto niya yung juice nga, guys, na smooth. Yung walang halong pulp. Kaya dati ang ginagawa namin, sinesteam namin yung paggawa ng juice. Pero ngayon, guys, hindi na. Because Anika can now drink the normal juice that we make sa, sa juicer. Ayan, sobrang daming fruits, guys. Grabe, kadagwa mga apples diri, guys. Ano itsura, guys? Sabi na diri sa Finland. Hindi mo talaga sila maintindihan bakit, but every store talaga, meron talaga silang standard na sinusunod. And ganun talaga. Tapunan nila. Pero okay lang, di ba? At least, ito, guys, is hindi siya napunta sa dumpster. Kasi,
binigay nila doon sa Tuki Apu Uhudistus. And nabili natin siya for worth 10 euros. Diba? Sobrang daming apples, guys. Grabe kadaghan, good. Sana naman, kung na humanday, daghan magod kaayo. As in, daghan jud kaayo. We have lots of apples, Daddy. Meho. Yeah, we can make meho. Hindi rin na ako ibutan, hindi na siya maigo. Tapos meron tayong mga green apples na ganito, guys. Oh, ito ang masarap na gawing apple pie. Yung green apples. Kasi medyo firm siya and tart nga, guys. Ayan pa, oh, meron tayong mga apples. Ayan. Tapos meron tayong isang lemon na naman. So itong bag is empty na. Yan, meron pang isang lemon. Dali na po ito sa pika. So meron tayong tinapay, oy valus. Ito ang mga kinuha ko na tinapay, guys, kasi matagal na kami hindi nakakain nito. And si Anika din. Kaya para maiba naman ang sandali. Kasi palaging dark bread. So yan ang kinuha ko. Tapos yung ganito din, plano kong gumawa ng something breakfast sa kanila, guys. Yung nakalimutan ko ano tawag din. Basta yung tinapay nga, guys, nga lagyan siya ng itlog. Tapos parang may sugar something or basta, guys, basta breakfast ito. Merong light bread or sandwich bread. Dalawa pala yung ganun na kinuha ko. Ito, apat pala. 4 na tinapay ang kinuha ko. 2 uivalus, tapos isang ganito yung pabilog niya. Ayan. So, marami tayong tinapay na nanggaling sa Haviki. Meron pa kaming tinapay sa ref actually, but 2 maliit na pack na lang siya. Kaya, it's good na nag-Haviki kami today kasi nga, meron tayong tinapay. Tapos, yung ganito, guys, tig-2 ang pwedeng kunin. Sobrang dami talagang pagkain basta Monday. Kaya I suggest na Monday na lang din talaga pumunta, no? La Carlos kasi is meron silang trabaho and kapag school days lang nila, usually kami nagkakasakto na or yung magkaano yung schedule ba. Kaya diretso na lang din sila doon sa Haviki kapag ganun. So meron na naman tayo itong Shavu Hovi. Ito is palaman. Ito sa tinapay. Meron tayong 2. Kita nyo naman yan. Diba? 2. Tapos meron tayo ditong lutoon ito, guys, na food. Kala pihivit or fish fillet. Pihivit or fish steak. Pihivi. Tapos marami na naman tayong mint. Ayan. Ang dami ko na namang kinuhang mint, guys. Kasi, guys, ang mint is 1, 2, 3, 4, 4 na mint, 5, 6, 7, 8, hala kadagahan, 9, 10. Uy, 10, guys. Ang mahal ba yan ng mga ganito? Tag €1.50 kaya ito, guys, sa store. Tapos meron akong 10. Sa mint pa lang, guys, tibang-tiba na tayo. O, diba? Bawi na tayo. Sa mint pa lang daan. Hindi nyo pa nakikita yung iba na andito sa aking bag. Grabe, sobrang daming pagkain sa Haviki, guys. Di mo talaga maintindihan ang mga tao dito. Ang daming tao din na hindi nakakakain ng mga pagkain na to, guys. But the stores are very strict, you know. They have their own standard. Tapos, meron din tayo ditong salad. Salati, guys, or salati. Ito isa. 2 yung kinuha ko salad, ito naman is spinach. Kasi ilalagay ko to sa aking smoothie. Spinach. Tapos, ito pa. Ito na salad. Ito, gusto ko to, guys, yung cosmopolitan na salad. Yan. So, meron tayong 2 salad. Tapos, ngayon lang ulit ako nakabili nito doon sa Haviki, guys. Kasi paminsan-minsan lang talaga meron, no? So, ito, guys, is blackberry ito. Pag nakita ito ni Anika, guys, magustuhan niya ito, guys. Kasi favorite niya ito. Kaya, nagtanim talaga kami ng ganito dyan sa yard namin. Kasi si Anika, guys, mahilig talaga yan sa berries. Sobrang hilig. Tapos, ito, guys, is
Viheria pitka papu or string bean. Ay, yung ano, beans. Yan. Hindi siya string beans. Kaya string beans is batong mano. Ito iba naman siya. Pero beans siya. Tapos, meron tayo ditong Naki Makaras, hot dogs. Hot dogs. Tapos, ano ito? Ito is Tonicala wrap or Tonicala is ano siya, tuna wrap. Pang dinner ito guys. Tapos meron tayo ditong panini na meat lovers. Yung long bread siya na meron siyang tinapay. Ay, long bread na ganun. May tinapay. Tapos meron siyang palaman. Pwede siyang breakfast. Pwede siyang dinner. Pwede mo rin siyang lunch kung magpaan lang ka. Tapos, meron pa tayong isa. So, dalawa pala yung panini na nabili ko, guys, doon sa Haviki. Actually, itong mga ganito, guys, itong sandwiches, ang pwedeng kunin is tag 4 yata or 5. Pero ito lang ang kinuha ko, guys, kasi hindi talaga maubos yan dito sa bahay, uy. Tapos, ito pa, meron pa tayong Kana Hampurilainen chicken hamburger. And then, ito meron pa. Ito naman is Kinku or ham shana sandwich. Tapos, yung mushroom guys, nilagay ko na sa pansit kanina, no? So, meron na naman tayong panibago galing sa Haviki. Mushrooms. Or ano ito? White button mushrooms. Yeah, Hercos Yeni. Tapos, ano pa ba? Wala kong ubuhon guys. Chili guys. Mga green chilies. Ito halang ito guys. Na sili. Ayan. Meron tayong sili. Ano ba to? Ito is cream fresh. Hapan kerma or yung sour cream. Cream fresh. Tapos ano pa to? Ito is Pops mayonnaise. Mayonnaise. Di ba? Tapos meron tayong carrots. Ayan, naubos na yung mga carrots. Lahat ng carrots, guys, from previous weeks and last week, guys. Ubos na yun lahat, guys. Na-juice na namin yun. Ito lang yung carrots na meron today. We don't have any carrots anymore in the storage, no? Or in the etainan, ano. Oh, nothing na. Wala na lagi na natira, guys. So, meron tayo dito. Ito is carrot snacks, ito, guys. So, magusto ito ni Anika yung ganito. Kasi she can just eat it right away. Look what we have. Bananas. Ah, you want bananas? Mr. Monkeys likes bananas. Mr. Monkeys likes bananas. Is Can you see a banana? Oh, What is read? what does it read? It's a pop. Oh, yeah, pop by nature. It's popped by nature. Tapos meron tayong ano guys, lactose free na kuho kerma. Pwede itong pang ano sa coffee actually. Daddy, we can use this for our kahave. So we have 2. Namo na yung problema basta mapuno ng lamesa. Di na itong hibalo kasi pamutang. Tapos guys, ang last 2 items natin is yung ating karne. Grabe guys, no? May muot na lang yun ka sa Haviki guys. So, meron tayong 2 karne guys. Actually, ito lang ang kinuha ko. Pero, tiningnan ko rin kasi ito. Kaya sabi ng babae, kunin ko na lang daw. Kasi nga, ako na yung nasa hulihan guys. Tapos, 3 or 4 na lang yung naandun sa likod ko. Tapos, sabi niya, pwede pa daw kumuha. Di ba? Minsan guys, pumapayag sila. Minsan hindi sila pumapayag. But usually, hindi sila pumapayag na tag-2 ang kunin mo sa karne. Usually, 1 lang. Pero today, sabi niya, pwede ko daw kunin yun. Kasi marami silang stocks, guys. Kasi nga, Monday today. And sobrang daming pagkain galing ng weekends. Galing kahapon, Sunday. And today, Monday, na andoon sa Haviki, guys. Sobrang dami, as in. It doesn't matter, guys, na ito is best before siya. Kasi nga, pwede pa naman to siya ma-extend. Ayun. Pero kung maarte ka, di wag na lang, di ba? Wag mo na lang ipilit kung maarte ka. Pero pang
hindi ka maarte, hala sige, di ba? But so far guys, since nag-Haviki kami, hindi naman sumasakit ang tiyan namin. Actually, tumaba pa nga kami lalo ni Nico. So meron tayong dalawang karne. Ito is Porosan Kassler pala. Pwede ko to actually, itong Kassler kasi guys, ito yung merong fat na konti. Masarap itong gawing adobo. And ito namang isa is Karyalan Paiste Lihat. Ito siya is usually na ginagamit namin pag gumagawa kami nung sabaw. Ayan. So meron tayong carrots and potatoes. So, parang pwede akong gumawa guys ng Karyalan Paiste. Pero meron pa kasing food sa ref guys. So I think that is enough for 2 days pa. So today kumain kami ni Nico. So mga 2 days saka yun masisira. Kaya, or saka yun mauubos. Kaya, ito guys is, hindi ko alam kung lulutuin ko na to, ilalagay ko lang siya sa freezer. Actually, andun ito sa Haviki guys, kasi yung kanyang packaging na open siya dito, oh. Kaya siya nakalagay na 30%. And this one, it's 8 euros and 33 cents. 10 euros na itong budget guys. Sa Mint pa lang guys, bawi na tayo sa 10 euros. Tapos, itong isa is 10 euros 26 cents. O, diba? O. Dalawang items, guys. Kahit yung Mint pa lang, guys. Grabe. Sobrang bawi na talaga tayo sa Haviki. Mahal ang kilo talaga ng karne dito, guys. Ito is itong Kassler, guys, is 11.90. Kasi meron siyang fat. Pero pag walang fat masyado, guys, it's 18 euros 50 cents ang per kilo. Ito is wala pang 500 grams. Ito naman is wala pang 800 grams mahigit. Ayan. 'Di ba? Bawing-bawi talaga tayo sa Haviki, guys. Di talaga ako magsisi, guys. And never ko talaga ipagpapalit ang Haviki. Sabi ko nga kay Nico ba kung walang Haviki, no? Paano na lang kaya kami? Ang mahal kaya ng gastusin dito, guys. Tapos, grabe dyan na mo kainot, guys. Kasi alam nyo, sobrang laki talaga ng tax dito. Alam mo yung pag malaki ang income mo, malaki din ang tax mo guys. Kaya, sabi ko kay Nico na hindi na talaga ako mag-overtime, hindi na ako mag-extra ng trabaho. Yung basic na lang guys, kasi parang yung extra na trabaho, lahat lang yun guys, napunta lang yung lahat sa tax. Kaya, nang hinayang talaga ako sa effort ko, as in, alam mo yung hardworking ka, tapos sobrang dami mong umextra, pero yung extra mo guys, pinambayad mo lang din sa tax. Parang wala lang din. Usik-usik lang ko pag, yun na, kapoy-kapoy lang ko guys, napagod na lang ako and all, tapos, yung in-extract ko, napunta lang din lahat sa tax guys. Meron ka namang makukuha of course doon, pero, kung tutuusin guys, sobrang laki talaga ang napupunta sa tax, kasi Finland kasi talaga ang may pinakamataas na tax percentage sa buong mundo, kahit i-google nyo pa, number 1 ang Finland guys. Kaya, ganun na lang ako guys na, manghinayang talaga kapag merong mga pagkain guys na nasasayang nga. And nakakapanghinayang talaga. Uy, grabe guys. Hindi ko talaga maisip bakit ganito ka mahal ang mga bilihin na ngayon. Grabe guys. Uy, halos lahat ng items sa groceries guys, nag-increase talaga sila ng 50 cents, 1 euro, tag 2 euro, ganun. Mahal na talaga ngayon guys. Kahit sana naman siguro noon, sobrang mahal na. But I'm so happy kasi nga, meron talagang Haviki Ruokapayka kung saan nakakabili talaga kami ng sobrang murang pagkain. And sobrang sulit talaga guys kasi sobrang daming fruits doon na pwede namin siyang ma-juice. So isipin nyo yun, hindi na kami bumibili ng juice namin. Tapos, yung meat namin guys, ang halos doon is nanggaling sa forest din. And meron kami mga mushrooms. Sobrang dami talaga naming pagkain dito sa bahay. Kaya, na-amaze na lang din talaga ako. And itong mga mint guys is, meron palang itong mga mint guys is, to siya, i-dehydrate ko to siya kasi gagawa ako ng essential oil. Ay, meron palang 9 lang pala ang mint, guys. 9 lang ang mint kasi meron tayong Leheti, persilia or yung parsley. Diba? Grabe, kasulit ang Haviki, guys. You want banana? Can you see?
Can you see that one? Is a Kanina guys, nung andun kami sa sasakyan, and nag-stop yung car kasi nga merong red light, stop light. Nagkita si Anika ng balat ng saging doon sa road. Sabi niya, can you see the banana? Oh, may banana! Yun pala yung dahon ng saging. Kaya nung nakita ko talaga itong saging kanina guys, kumuha talaga ako. Yung mga natirang saging namin guys from last week, ubos na. Kasi ginawa ko na siyang muffins. And ito na naman yung panibago. So, ito guys, mauubos to agad-agad. Kasi usually si Anika nakakaubos siya ng 2 to 3 bananas in a day. So, diba? Ang lakas na talaga niyang kumain ngayon. And I'm so happy guys na kumakain siya. Kasi nga, before, napaka-picky eater niya guys. And ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganyan. Pero ngayon guys, kumakain siya. And I'm so happy na merong Haviki. Kasi nga, doon din namin nabibili itong mga pagkain na to, diba? And napakasulit lang talaga. Kaka-amaze guys. Sana andito kayo guys and ma-experience nyo rin to. Mapapa sana all ka na sa mga nagpapamili namin sa Haviki. Amazing, no? Sana, meron talagang ganito sa Pilipinas, guys. Sus, ang mahal sa mga palitunan. Nanonood ako ba yung mga videos nga ng mga ibang vloggers, nag-vlog sila about sa SNR, yung mga ganun. Look, ang mahal sa mga bilihin, no? Yung mga prices nga sa SNR, guys, and dito, sa Finland, almost the same lang. Kaya sabi ko, kung uuwi ka siguro ng Pilipinas, wag ka na lang pasalubong, bili ka na lang dun sa SNR kasi almost the same lang naman yung presyo. Pero of course, iba pa rin yung meron kang dala na galing dito. Na example, yung mga chocolates, ganyan. Pero yung tinignan ko yung presyo, guys, kinukompare ko yung mga presyo na nakita ko dun sa videos, tapos yung dito, almost the same lang siya. Kasi mga imported goods din yung andoon madalas, diba? Kahit yung mga, pero yung mga karni, guys, mas cheaper siya dyan sa Philippines compare dito. Kasi dito sa Finland, sobrang mahal kasi talaga dito ng karne, ng isda, ng mga meat, and mga protein, ganyan. Sobrang mahal. Pero yung mga vegetables naman dito, most of them is nanggaling siya sa Spain and other countries dito sa Europe na mas warmer. Kasi nga dito sa Finland, frozen ngayon. So, walang mga pagkain. Merong mga pagkain naman na nanggagaling din talaga dito sa Finland. Yung kotimainen na tinatawag nila, yung gawa or harvested talaga siya dito. Yun naman is restore yun sila sa mga storages or sa mga storage during winter, and yun yung nire-repack para ibenta. Pero most of the stuff, guys, is imported talaga ito. Nanggaling ito sa ibang country dito sa Europe, or yung iba pa nga is nanggaling sa Asia or nanggaling sa sa America na area, guys, kung saan mas warmer. Ayun. Pero grabe, sobrang mahal na mga bilihin, and nakakapanghinayang ng lahat ng ito, guys, is andoon siya sa Haviki. But I'm so thankful, guys, na napunta din siya sa Haviki, because in our area, there's a Haviki Ruwakapaika, or itong food waste area, guys, na kung saan makakabilihin kami nitong mga food waste. Haviki talaga ito, guys. Haviki Ruwaka, meaning food waste. Wala talaga siyang ibang tawag, guys. Hindi din siya tawag nito yung ewan ko talaga, guys. Yun talaga ang translation. Haviki Ruwaka or food waste. Yun talaga ang pangalan niya. Kaya ay, makawala og energy. What more? Ano, ubos yun na saging. They are destroyed and tall. Yeah. Duha na kasaging nahorot, guys. O, diba? Anika loves banana. Kasi meron siyang Mr. Monkey na stuffed toy. How about Mr. Monkey? Mr. Monkey can eat the banana? Can you show to us, Mr. Monkey? Show me? Meron kasi siyang stuffed toy, guys, na Mr. Monkey. Nautang mo lang. Ito si Mr. Monkey, guys. Ito siya is like a puppet. Ito siya. Lalagay mo yung kamay mo dyan sa loob. Oh. Mr. Monkey wants banana. Nyam, 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 nyam. Ito si Mr. Monkey, guys. Kaya natutuwa si Anika. Yan sa monkey na yan. Pati po makakita talaga yan siya ng totoong monkey na ma-amaze talaga yan siya.
But yeah, that was all for today, guys. Thank you so much for watching this vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans and Lindemans Outdoors, Nico's channel. Ingat po kayo palagi and we'll see you again next time. Hey, hey! Nagkamulitsing si Nico, guys. What happened to you? Fastest kid, slowest. Uh-huh. So, are you sad now? Anika took all the berries. Nico said, how about for daddy? And Anika just ignored you. She ate 3 bananas. Oh, you don't have berries. And you don't have berries. Hey, Haita. No, it's a Viheriao here. It's something like a powder from vegetables and you can put it in smoothie.